Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas ang pangako at hindi napapako. Hindi tulad ng tao, kapag nangako siya, may posibilidad na mapako sa tuwina. Subalit kapag ang Ama nagturan sa anak niya, sinisigurado niyang alam niya maibibigay niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Muli po ay welcome. Salamat po sa mag-asawa na kapatid natin. Purihin ang Ama. Salamat at sa kabila ng mapakaraming obligasyon, bising-busy, subalit nabibigyan mo ng kaukulan ang pagtungo sa dambana. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang sinasabi ng Ama, na ang tao, kapag ginusto niyang bigyan ng partisyon ang kanyang Ama na kinikilala niya, magagawa niya pong iparte kahit napakarami niyang obligasyon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ikaw taong nabubuhay, wala ka namang magiging obligasyon kung hindi ka pinahiram ng buhay. Hindi po ba? Magkakaroon po ba kayo ng obligasyon sa hanap buhay? Obligasyon sa anak? Obligasyon sa etc. Kung sino man ang pinagbibigyan nyo ng obligasyon, pinaparty sa obligasyon, kung wala kayong buhay? Di po ba't wala kayong maibibigay na partisyon? Halimbawa, hindi ka niya binigyan ng anak. Paano mo maibibigay yung partisyong obligasyon sa kanyang anak, sa iyong anak? Hindi po ba't wala kang ibibigay na partisyon dahil wala kang anak? Subalit dahil biniyayaan ka ng Ama, kasama kung minsan sa katwiran ng tao, kasi ka ang anak ko, hindi ko maiwanan. Kapag binigyan ka ng asawa, pinagpala ka ng asawa, pinagpala ang asawa mo para sa iyo na binigay ng Ama, kung minsan ang dahilan ng tao, ayaw ng asawa ko. Hindi ako makadalo dahil hindi pwede. Mapalad nga at may asawang binahagi. Hindi po ba? Mga minamahal, at yan po ang pawang nakalulumbay. Napakasakit pong pakinggan yan sa katauhan. Yung bagang sasabihin na, ano na naman ang gagawin mo dun kay apo-apo kunching mo na yan? Diyos ko at Ama ko, papuri sa iyo. Kung wala pong Ama at walang Kristo, walang obligasyon na binigay kay apo kunching, walang masasabi ang taong apo-apo kunching? Hindi po ba? At yan ang pawang katotohanan. Kaya mayroong apo kunching na tinutunguhan ng tao, hindi si apo kunching ang gumusto, at di si apo kunching ang nagbigay ng partisyon para magkaroon ng kapatirang divine mercy na gawain. Buhay po ba ang Diyos? Ibig sabihin, ang partisyon na binibigay sa iyo ng Ama ay napakarami, napakalawak, napakabuti. May partisyon kang magpagalak kung ikaw ay masayahing tao. Binibigyan kanyang partisyon na makapaghanap buhay para malasap mo ang magandang kinabukasan. Binibigyan kanya ng talinong partisyon sa iba't ibang paraan. Talinong mamuhay, maghanap buhay, talinong magpamilya, at talinong pagkilala sa Ama. Subalit ang talinong pagkilala sa Ama, ilan po kaya ang nagbibigay daan para mapuspos ang katalinuhan na makilala niya ang sinasamba niya? Ilan po kaya sa balat ng lupa na nabuhay dito sa balat ng lupa ang binigyang puwang ang Ama sa tuwina sa kanyang buhay? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, tuwiran nga pong ang sabi nga po ng isang nag-text kay Apo Kunching, maraming salamat po Apo Kunching, at ako po ay nakatungo
sa bayan ng Candaba, sa lugar na inyong pinaglilingkuran. Hiniling ko po sa Panginoon na ituro sa akin ang paraan kung paano ako matatanglawan, magliliwanag ang kaisipan sa gulong-gulo, litong-litong isip ko at sa aking maraming problema na kalutasan at karamdaman. Yaon po pala, ang isa lamang ang gagawin ay makinig ng banal na aral. Ilan po naman kaya sa inyong nariritong mga pasyente na litong-lito, gulong-gulo nang dahil sa problema, nang dahil sa karamdaman, na pagdakay mababaliwala pala lahat yan at sasabihin mo pa sayang lang ang ginugol mong isip, pag-iisip, sapagkat naramdaman mo na kumilos ang Diyos sa buhay mo. Ilan naman po kaya ang tatamaan ng kupido ng Espiritu? Hindi kupido ng pag-ibig. Pag-ibig po na sa Panginoon. Hindi pag-ibig na pagpanahon ng Pebrero 14, maraming pag-ibig ang tao. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, sabi ng Ama, sa tao lang yaon, ang pag-ibig niya ay araw-araw walang kupas. Hindi namamatay at hindi nababawasan. Patuloy na buhay at patuloy na malinis, walang dungis. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, ilan nga kaya sa oras na ito ang makakatulad sa isang pasyenteng ang sabi nga niya, Apo, tapos man po ang siyam namin, subalit naulit pa rin ang pagsisyam. Hanggang ngayon po ay di na kami makababalik ng mga ilang araw, dili kaya kung loloobin ng Ama ay makababalik pa rin dahil magpapasok ka na po. Buhay po ba ang Diyos? Meron po bang patlang o dili kaya'y puwang na paraan ang Ama para sa obligasyon mo kung gusto mong sa Kanya ay patuloy na maghanap? Meron po bang puwang? Alam niyo po ba yung puwang? Purihin ang Ama. Kapag ginusto ng tao, walang puwang. Laging may puwang. Di po ba? Laging may puwang. Wala pong dahilan. Kaya lamang po nagkakaroon ng puwang at dahilan sa taong umaayaw. Yan po ang pawang katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, sabi ng Ama, anak, patumpik-tumpik ka pa, maraming dahilan ka. Pag naman may sakit ka, halos manambitan ka at sabihin mong kahit ako po ay maglumuhod, Ama, sa bawat araw ay gagawin ko, gumaling lamang ako. At yan po ang hindi tamang pangako at sumpa. Sapagkat dapat ang tao araw-araw mayroon siyang dapat obligasyon sa Ama. Obla, sabi ng tao. Subalit yung pinaka-obligasyon niya ay ayaw niyang tupdin, gawin sa tuwina. Huwag mo sabihing abala ka. Kapag ginusto ng Ama ang kaabalahan mo, walang puwang ang pagkilala mo sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, kaya muli binabati ko po kayo. Salamat at may puwang ang dambanang ito sa puso mo. Kaya't ang puwang para sa obligasyon sa nabuhay ay pinarte mo muna ang puwang ng Ama sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama, napakadakila niya. Kaya lamang po nadarama po ba ninyo ang kabutihan niya? Sa tuwina po ba'y nakakayo sa kanyang kabutihan? Salamat po kung nadarama ninyo yan. Sapagkat kung nadarama ninyo ang kanyang kabutihan, hindi ninyo nanaisin na sa bawat araw ay magkaroon ng puwang para makapasok ang kalaban.
kundi huwag niyo siyang bigyan at di mo bibigyang puwang na siya ay manguna't maghari sa iyo, kundi ang paghahariin mo ay ang Kristo sa buhay mo. Buhay po ang Diyos! At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kapag pala ginusto ng tao, yung 8 oras